Kumusta mga brad? Doon nga po sa ibang bansa, marami pa talagang motor si Honda na hanggang ngayon hindi pa nakakarating or dinadala dito sa Pilipinas. At karamihan nga po sa mga motor na yon, gustong gusto talaga ng mga tao dito sa atin. Kaya nakakalungkot lang talagang isipin na hindi pa nila dinadala dito sa Pilipinas. Isa na nga po doon yung kanilang mga mini bikes. Yung Honda Monkey, Honda Gorilla, Honda Jurassic, hindi joke lang, walang ganun. At ang kanilang Honda Dax 125. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo-subscribe. So yun na nga. Alam nyo ba na doon nga po sa ibang bansa, may ganito palang motor? Yes po, nag-i-exist po ang motor na yan, isang retro mini bike. At yan nga po ang Honda Dax 125 or Honda ST Dax 125. Yan nga lang po yung nag-iisang Dax na maliit. Kung titignan nga po natin yung design niya, kakaiba talaga. Wala po kasi siyang mga fairings. Tapaludo lang sapat na. O alam ko, hindi lahat ng tao magugustuhan ang design sa motor na ito. Pero para sa akin, napaka-astig nito. Classic na classic. At ang malupit nga po dito, simula nung nilabas siya noong 1969 hanggang ngayon 2024, hindi pa rin nagbabago yung itsura niya. Nandoon pa rin talaga yung identity niya. Ganyan nga po kalupit mag-preserve ng design si Honda. Honda lang malakas. Kaso lang ang nakakaasar nga po dito, hindi siya dinadala sa Pilipinas. Ano ba talaga? May pera din naman ang mga tao. I mean, may pera din naman yung mama nila. Pero bakit hindi nyo pa rin dinadala dito? Kung may nakikita ka man o may nakita ka man na ganitong motor na nandito sa Pilipinas, malamang nag-import yon. At kapag nag-import ka nga po ng unit galing sa ibang bansa, malaki po ang posibilidad na magdoble or magtriple yung presyo niya. Pisting yatay ang mahal. Pero sabi nila, worth it naman daw. Sabi nung mga maraming pera. Kaya hindi ako makarelate. At dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Dax 125 or Honda ST Dax 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-electronic fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9 horsepower, 7,000 RPM, 11 Nm of torque at 5,000 RPM. At ayon nga po sa mga Japanese na nag-top speed sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 94 km per hour. Pero kapag yan din na sa Pilipinas, panigurado abot ng 120 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 3.8 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 60 km per liter. So malinaw nga po na napakatipid talaga ng motor na ito. Oo, medyo maliit nga yung tangke niya pero napakatipid naman niya sa gasolina kaya malayo na rin yung malarating mo. Basta ingat lang sa pagdadrive para hindi ka makarating sa langit. Ang sukat na niyang gulong 120/80/12 sa harap at 130/80/12 naman sa likuran. Syempre parehas nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit nga po dito, meron na siyang ABS or anti-lock braking system. O diba? Medyo nakakatuwa lang pong isipin na isang retro classic mini bike na may ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 775mm at 180mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 107 kg. So para nga po sa isang 125 na mini bike, sakto lang yung bigat niya. At nga pala, ito po ay manual semi-automatic. Ibig sabihin wala na po siyang clutch na pipigain. Ang kailangan mo lang gawin, cambio, sabay piga hanggang bumangga. Mapunta na nga po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po at bilog nga po yung ilaw niya. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka digital na meron na nga din pong orasan dyan sa may tabi. So bukod nga po doon at bukod sa itsura niya, wala naman na talagang gaanong espesyal sa kanya. Pero dito, ito special to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng upside down fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre alam mo na, meron pang isa.
panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng instalyon at nakakalungkot man pong sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng instalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Kaya pala hindi dinala sa Pilipinas. At para naman doon sa mga magtatanong kung magkano ba ang presyo dito sa motor na ito, ito na yon. Sapagkat ito nga po ay nagkakahalaga ng 451,000 Japanese yen. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 173,000 pesos. Ano akala mo, Brad, mura? O magmumura ka? Pero syempre yan na naman po ay presyo sa Japan. Pag nilabas sa Pilipinas yan, baka mas mamahal pa yan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.